Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilan, ang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan na ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, administrasyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. magpapatupad ng panibagong paraan sa anti-illegal drug campaign. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, itutuon na administrasyong Marcos ang kampanya sa pinanggagalingan mismo ng illegal na droga at mga nasa likod ng kalakaran nito. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Itutuon na ng Marcos administration ang anti-illegal drug campaign nito sa supply side o yung mga pinanggagalingan mismo ng illegal na droga at mga nasa likod ng kalakaran nito. Ito ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla ay isa sa mga natalakay sa ipinatawag na pulong sa Malacanang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mapalakas pa ang paglaban ng bansa sa illegal na droga. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng kalihim na base sa impormasyong kanilang natanggap, nasa 200 high-profile inmates sa Bilibid Prison ang hanggang sa kasalukuyan sangkot pa rin sa kalakaran ng illegal na droga. Dahil dito, ililipat na anya sa panibagong maximum facility ang mga inmate na ito habang tutukuyin na rin kung sino sa mga jail personnel ang pinagmumula ng problema o dawit sa mga illegal na aktibidad sa loob ng detention facility mula sa jail guards hanggang sa supervisors. Systemic na yung problema sa loob ng Muntinlupa. So, they're trying a new approach. Kahit anong gawin nila isi-sweep nila after 2 weeks, lahat may telepono na naman. So, evidently, there's something wrong within the system. And changing personnel is not the answer. You have to change the location, change their availability, change their accessibility para yung communication to the outside world is curtailed. So, ayun ang ginagawa. Mula sa Malacanang, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nakatakdang bumisita sa Pilipinas si United States Defense Secretary Lloyd Austin sa susunod na linggo. Ito ang kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas batay sa impormasyong ipinadala nito sa Campo Aguinaldo. Sa inilabas na pahayag ni Pentagon Press Secretary Major General Pat Ryder, unang bibisitahin ng kalihim ang Australia bago ito magtungo sa Pilipinas. Matapos nito ay sunod namang bibisitahin ni Austin ang Laos at Fiji bilang bahagi ng serye ng bilateral at multilateral meetings nito. Nakikipag-ugnayan ng Embahada ng Amerika sa Defense Department ng Pilipinas kaugnay sa detalye ng pagbisita ng US Defense Chief sa bansa. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones.
Mga Pilipinong mangingisda muling nakaranas ng panggigipit mula sa Chinese Coast Guard sa Sabina Shoal. Ayon sa Philippine Coast Guard, Oktubre 8 ng 2024 pa nangyari ang insidente, pero nitong nakaraang araw lamang nakarating sa kanila ang insidente matapos ibunyag ng local media sa Palawan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Michael Rogas. Ilang mangingisdang Pinoy mula sa Palawan ang nakaranas ng harassment sa kamay ng Chinese Coast Guard matapos silang magtungo sa Sabina Shoal. Ito ang ibinunyag ni PCG Task Force on West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela matapos maghain ng affidavit sa kanila ang mga mangingisdang Pinoy. October 8, 2024 pa nangyari ang insidente, pero nitong nakaraang araw lamang nakarating sa PCG matapos itong ibunyag ng local media sa Palawan. Patungong Sabina Shoal ang mga mangingisda pero hinarang daw sila ng mga speedboat ng Chinese Coast Guard at pinagtabuyan papalayo. Ilang beses din daw silang hinarang at dinikdikan papalayo sa naturang isla. Ipinarating na ng Philippine Coast Guard sa Department of Foreign Affairs ang pangyayari para sa kaukulang hakbang. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Umabot na sa 52,000 pamilya ang naitalang apektado ng kalamidad. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, sa kasalukuyan ay nasa higit 9,000 pamilya pa rin ang nananatili sa evacuation centers dahil sa epekto ng bagyong Nika. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Aabot ngayon sa higit 9,000 pamilya ang nananatili sa mga evacuation center dahil sa epekto ng bagyong Nika. Ayon sa DSWD, katumbas ito ng halos 30,000 individual na sa ngayon ay pansamantalang nanunuluyan sa 578 evacuation centers. Karamihan sa mga ito ay mula sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol at pati na Samar. Kaugnay niyan ay nasa 52,000 pamilya rin ang naitala ng DSWD na apektado ng kalamidad. Tuloy-tuloy pa rin naman ang relief efforts ng kagawaran sa mga lalawing apektado na nakapaghatid na ng nasa 3.4 na milyong halaga ng humanitarian assistance. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. National Grid Corporation of the Philippines o NGCP inanunsyo na ganap nang nakumpleto ang pagkumpuni sa mga linya ng kuryente na sinira ng bagyong Nika. Dahil dito bumalik na sa normal ang operasyon ng lahat ng power transmission lines sa Luzon ng NGCP. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ray Ferrer. Balik na sa normal na operasyon ang lahat ng power transmission lines sa Luzon ng National Grid Corporation of the Philippines. Inanunsyo ng NGCP na ganap na nakumpleto ang pagkumpuni sa mga linya ng kuryente na sinira ng bagyong Nika. Nanumbalik ang normal na operasyon ng Luzon Grid matapos ang restoration ng Santiago Batal 69 kV line kaninang hapon. Gayunman, nanatiling activated ang overall command center ng NGCP habang binabantayan pa ang pagpasok ng panibagong sama ng panahon. Ito si Ray Ferrer, Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Tatlong pangunahing mga dam sa Luzon patuloy na nagpapakawala ng tubig. Sa huling tala ng Pag-asa, kabuang 9 na control gates ang nakabukas sa mga dam dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Patuloy sa pagbabawas ng tubig ang tatlong major dams sa Luzon ayon yan sa Hydromet Division ng Pag-asa. Sa tala ng Pag-asa as of 8 a.m. kabuang 9 na control gates ang nakabukas sa mga dam dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. 2 gate ang nakabukas sa Ambuklao Dam na may 1 metrong opening. Umakyat naman sa 3 gates ang binuksan sa Binga Dam upang makapagbubukas ng tubig dahil malapit pa rin ito sa normal high water level ng dam. Nagdagdag din ang gate na nakabukas ng Magat Dam na umabot pa sa 188.56 meters ang level na kaunti na lang din ang agwat mula sa spilling level nito. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinulong ni Department of Education o DepEd Secretary Sani Angara ang National Management Committee o NMC para talakayin ang mga gagawing pagtugon sa learning losses ng mga mag-aaral. Ito ay sa gitna ng sunod-sunod na suspensyon ng klase dahil sa mga bagyo at sama ng panahon. Batay sa datos ng DepEd, aabot sa 35 suspensyon ng klase ang naitala sa kasalukuyang school year at pinakamarami ang mula sa Cordillera Administrative Region. Hindi naman bababa sa 29 na klase ang nagambala sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon at Calabar Zone. Ayon pa sa kagawaran, nasa 239 na mga paaralan sa buong bansa ang maituturing na very high risk sa learning losses dahil sa mga natural na kalamidad na nakakaapekto sa 377,729 na mga mag-aaral. Kasama sa ipatutupad ang Dynamic Learning Program bilang pagtugon sa learning losses, ang make-up classes at catch-up sessions sa temporary learning space para sa mga apektadong rehiyon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Inaprubahan na ang Technical Working Group o TWG report para sa panukala na bubuo ng Department of Disaster Resilience o DDR. Ayon kay Albay Representative Joey Salceda, tagapamuno ng TWG, ang naitalang nasawi sa Bagyong Christine ay nagpapakita ng kahalagahan ng kahandaan sa kalamidad na magiging posible kung magkakaroon ng isang matatag na institusyon. Ang DDR ang nagsisilbing principal government institution sa pagtiyak na isang ligtas, adaptive at disaster resilient na mga komunidad. Ito rin ang ahensya na mamamahala sa pagpapatupad ng national, local at community-based disaster resilience programs at mangunguna sa recovery at rehabilitation ng mga kalamidad. Umaasa si Salceda na magtutulungan ang Presidential Legislative Liaison Office at Department of National Defense sa bersyon ng panukala na tanggap ng kalihim ng DND. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Murang Pagkain Super Committee ng Kamara nagkaroon na ng paunang pulong. Tututukan ng Super Committee ang issue ng smuggling, manipulasyon sa presyuhan ng mga pangunahing bilihin, paano tutugunan ang kagutuman at ang pagsusulong ng food and nutrition security. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Nagkasa ng paunang pulong ang Quinta Committee o ang Murang Pagkain Super Committee ng Kamara. Pinangunahan ni Ways and Means Committee Chair Joey Salceda na siya magiging overall chairperson ng Quintacom ang All Chairpersons Briefing kung saan inilatag ang framework at magiging direksyon ng gagawing inquiry in aid of legislation. Partikular na tututukan ng Super Committee ang issue ng smuggling, manipulasyon sa presyohan ng mga pangunahing bilihin at kung paano tutugunan ang kagutuman pati na ang pagsusulong ng food at nutrition security. Ang Murang Pagkain Super Committee ay binubuo ng Ways and Means Committee, Trade and Industry, Agriculture and Food, Social Services at Special Committee on Food Security. Inaasahan naman na sa susunod na linggo ay formal na sisimula ng Super Committee ang kanilang unang pulong. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kinukumpleto na lamang ng Philippine National Police o PNP ang mga kinakailangang dokumento para tuluyang maisampa sa korte ang kaso laban kay dating Philippine Charity Sweepstakes o PCSO General Manager Reyna Garma. Ito ay may kaugnayan sa nangyaring pagpatay kay dating PCSO Board Secretary at retired General Wesley Barayuga at driver nito noong 2020.
Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, inaasahang maisasampa na ang kaso bago matapos ang linggong ito. Bukod kay Garma, sabit din sa kaso si dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo. Nilinaw naman ni Fajardo na walang hold departure order na inilabas laban kay Garma dahil hindi pa naisasampa ang kaso laban dito na nag-ugat sa mga naging pagbubunyag sa pagdinig ng Kamara. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Aminado si Quadcom Overall Chairperson Robert Ace Barbers na hindi nila alam na nakalabas ng bansa si dating PCSO General Manager Royina Garma. Ito ang tugon ng mambabatas nang matanong kung nabalitaan ang pagkakaharang kay Garma sa Estados Unidos. Una nang kinumpirma ni Barbers na wala na sa kustodiya ng Kamara si Garma, pati si dating NAPOLCOM Chief Colonel Edilberto Leonardo. Ngunit may commitment anya ang dalawa na sakaling kailanganin na ipatawag at paharapin sa pagdinig ng Quadcom ay pupunta sila. Bago maalis sa kustodiya ng Kamara si Garma, pinayagan ito na magpa-ospital dahil sa iniindang sakit sa lalamunan, lalo at may history umano ng esophageal cancer ang kanyang pamilya. Si Garma ay isa sa mga inakusahang suspek sa pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Isinuwalat din ni Garma ang pagkakaroon ng reward system sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ang Pilipinas Ngayon kasama si Ben Blones. Hinihintay na lamang ng Philippine National Police o PNP ang resulta ng mga isinagawang pagsusuri ng Philippine Heart Center kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang nihayag ng PNP makaraang isailalim si Kibuloy sa serya ng pagsusuri gaya ng CT scan, ultrasound, x-ray, stress test at 2D echo. Magugunit ang dinala sa nasabing ospital ang pastor matapos dumaing ng irregular na pagtibok ng puso na ayon sa kampo nito ay normal lamang dahil sa pagkakaroon ng active lifestyle. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, may hawak na silang medical abstract. Subalit hindi muna ito maisa sa publiko dahil sa doctor-patient confidentiality rule. Nilinaw din ni Fajardo na hindi sa kanila nanggaling ang impormasyon na life-threatening ang karamdaman ni Kibuloy, sabay giit na ibinatay lamang nila ito sa ulat ng PNP General Hospital na naging susi para ilipat ito ng ospital. Una nang pinagbigyan ng korte ang hiling na medical furlough ni Kibuloy na pinalawig pa hanggang Sabado, Nobyembre 16. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan Municipal Operations Office ng 4Ps sa bayan ng Lingayen, Pangasinan, nakasungkit ng mga pagkilala mula sa DSWD Field Office 1. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel de Guzman. Akaawat na Duaran Award manla po Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 1 supantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps Municipal Operations Office Jad Valley na Lingayen. Luyag na Pangasinan. Kay iba saya so highest compliance rate in education program condition kasumpalan. Ya kagamor sa Bitlan Opisina na sangkatagayan niya marka panunor o compliance rate para aspeton edukasyon ya 4Ps manlapo period 5 na 2023 hanggang period 3 na 2024. Sa kimat yanala na opisina,
So most innovative municipal operations office para nan drumaran inobasyon ya ginawa da ang pianman maliw ya maayos tan epektibo so pan-implementa na 4Ps dabitlan baloy. Katukot-duya, impasabi na lokal ya gobyerno na bali na rin gayen so pambati da at Municipal Operations Office ng 4Ps at din gayen para at nawad daran pankabat na napo at DSWD Field Office 1. Malalapod RP Dagupan, Shaks Ruel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc. Pagbibigay ng mga module at reading material sa panahon na kanselado ang klase, isinulong ng mga guro sa mga paaralan sa Mountain Province upang hindi maudlot ang pag-aaral ng mga mag-aaral. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Cawis Balyo. Panangitad iti module ken reading materials ipatpatungpal dagiti eskwelaan dito'y Mountain Province tapno agtultuloy ti panag-eskwela dagiti estudyante gapo iti nagsasaruno a bagyo nagsasaruno met ti panakakansela ti klase maibasar iti DepEd Order number 037 series of 2022 ken direktiba dagiti lokal a gobyerno. Inlawlawag ni Bontoc Central School Officer in Charge Genoveva Afidjao mangitad da iti modules ken reading materials tapno agtultuloy latta ti panag-adal dagiti estudyante uray addada iti pagtaengan. Inayon na kasapulan ti tulong dagiti parientes wenno guardian tapno masuruan dagiti ubing. Nagpanawagan pay isuna kadagiti parientes at tutukan ti anak da amang adal iti lessons da iti module ng runa tadandani ti exams. Manipod dito'y Bontoc, Donna Cawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena. Military Bridge ilalagay sa Agoncillo, Batangas upang mahatiran ng tulong ang barangay Bilibinwang at Banyaga na naapektuhan ng Bagyong Christine. Ang detalye ng balitang ito mula kay May Formaran. Ilalagay ng Philippine Army ang military bridge para marating ng tulong ang barangay Bilibinwang at Banyaga sa Agoncillo, Batangas na lubhang naapektuhan ng Bagyong Christine. Ayon sa pabatid ng Agoncillo, Batangas LGU, inihayag ni Mayor Attorney Cinderella Belinton Reyes ang paglalagay ng military bridge sa Sitio Sandal na Bato para magsilbing tawiran. Ayon naman sa Philippine Army, ang itatayong military bridge ay yari sa bakal at dinisenyo para maging pansamantalang tawiran. Makakatuwang ng LGU at ng Philippine Army ang DPWH District 3 sa lalawigan ng Batangas, PCG at ang PNP Agoncillo sa paglalagay ng military bridge. Kabilang ang lansangan ng Bilibinwang at Banyaga na nasira dahil sa lakas ng agos ng tubig baha sa kasagsagan ng Bagyong Christine noong nakalipas na buwan ng Oktubre. Mula sa lungsod ng Lucena, May Formaran, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, May. Yan ang ulat mula sa Lucena. Dumako naman tayo sa Palawan. Ramon V. Mitra Sports Complex sa lungsod ng Puerto Princesa patuloy na isinasailalim sa renovasyon para sa 2024 Palarong Batang Pinoy. Ang detalye ng balitang ito mula kay Damian Lacasa Jr. Padayunin ang pag-renovate ang pasilidad ng Ramon V. Mitra Sports Complex para preparasyon ang Palarong Batang Pinoy na digi sa siyudad ni ang Puerto Princesa ipapastara. Magasimula diyang sports competition tingad Nobyembre 23 hanggang Nobyembre 28 diyang dagon. Ingkon ni Puerto Princesa City Sports Director Attorney Gregorio Rocky Austria na marapit ding matapos ang pag-renovate ang tarta ng oval hasta ang simula rin ang renovasyon ang bubong ang
volleyball court. Makon ni Austria, sarado muna sa mga tao ang swimming pool para sa pagpipintura tungod pag-ayos andang comfort rooms. Ingko ni Austria, naaabot sa 11,600 mga atleta ang mga magapartisipante sa ingkong palaro, 1,000 mga coaches at athletic officials at isama para ang mga kaanak ang mga atleta. Agalindigi ang siyudad ang Puerto Princesa Damian Lacase Jr. para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Damian. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Mula sa Calbayog, Department of Public Works and Highways, Samar 1st District Engineering Office, nagtayo ng 7 multi-purpose buildings. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Nagtindog ang Department of Public Works and Highways o DPWH Samar 1st District Engineering Office sa 7 nga multi-purpose buildings o MPBs nga adton sa mga magkadorodelain nga barangay sa munisipyo san Santa Margarita ngan munisipyo san Tarangnan, probinsya san Samar. Ginpondohan ang proyekto sa ilarom sa General Appropriations Act o GAA Fiscal Year 2024 nga may kabagusan nga contract amount sa 20.49 million pesos. Ang mga nasabi nga MPBs in Mao ang masunod: completion sa covered court sa Barangay Poblacion E, Barangay Poblacion B, Barangay Santa Cruz ngan Barangay Kabungaan sa munisipyo san Tarangnan, covered court sa Barangay Avilino ug Barangay Nabulo sa munisipyo san Santa Margarita, samtang magsiserbi naman nga health center ang gintindog nga MPB sa Barangay Libukan Guti sa Bungto san Tarangnan. Sumala sa DPWH Samar 1st, nanginginahanglan ang ini nga mga nasabi nga barangay san MPBs para sa pagbubuhatan sa mga magkadorodelain nga aktibidad sa era komunidad, sugad sa meeting, social gatherings ug health-related activities. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag, Regional Children's Congress nakatakdang ganapin sa lungsod ng Tandag, Surigao del Sur. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Nakatakdang ipahigayon din sa syudad sa Tandag, Surigao del Sur ang Regional Children's Congress. Sa interview sa Radyo Pilipinas Tandag, gibutiag ni Hershey Nunez, ang Provincial Social Welfare and Development Officer sa Surigao del Sur, nga nakatakdang kini ipahigayon sa balabot nga Nobyembre 22 ngadto sa 24 nining tuiga. Sumala pa nga ang maong aktibidad ang kabahin sa Children's Month celebration ning bulan sa Nobyembre. Sigun ini nga ang probinsya sa Surigao del Sur mo'y magsilbing host niini karong tuiga. Gilauman nga pagapartisiparan kini sa ilang mga counterparts sa uban pa mga partner stakeholders, kauban ang mga kabataan gikan sa mga probinsya dinhi sa riyon sa Caraga. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news. Okay, meron pa tayong regional news mula naman sa Hulo pala. Ayun, Sports Fest ng 11th Infantry Division umarangkada na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino.
Tiyagnan na sina kahapon in a pre-anniversary sports fest in 11th Infantry Lactan Division sa Philippine Army. Ha-covered court haini dito ang Camp General Teodolfo Bautista, Barangay Busbus, Holo, Sulu. Liamuran in Intercolor Sports Fest 2024. Sina duwang-duwang unit, sina Army Binaybayan na paghauhanan. Major General Leonardo Peña, Minakura, sin 11th ID, Evans in Joint Task Force Orayon. Bangadunon kang Lieutenant Colonel Luisita Clavesillas, amin G7 sin 11th ID. Bahagi ini sin pakaladyaan na pagsabo sin na anniversary nila, hamon naman ng kapitong simbulan December hatahon yan, hamaksod mapahukot pa, inpalsugpatan nila mga kasundaluhan. Maunday sabihan, inapalarong Pinoy, hapit siyang putagwalo, simbulan ini November. Amin papaon ni Sab, sinday nga 15 Civil Military Operations Battalion. Day nga RP Holo, ini Fatma Diligino, para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo at kabuang ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Sigurado na ba talaga kabuang ulat na? Okay, kabuang ulat na po talaga. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo at narito po ating kasama na si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Abiso po sa mga customer ng Meralco dahil may taas singil ngayong buwan ng Nobyembre ang Electric Distribution Company dahil sa tumaas na gasto sa supply ng kuryente. Ayon sa Meralco, may dagdag na lampas 42 centavos sa singilan ngayong buwan, kaya naman sasampa sa humigit 11 pesos at 85 centavos ang kada kilowatt hour mula sa 11 pesos at 4295 centavos per kilowatt hour na electricity rate noong Oktubre. Ibig sabihin nito, may dagdag na 85 pesos sa monthly billing ng mga customer na may buwanang konsumong 200 kilowatt hour habang naglalaro naman sa 128 pesos hanggang 213 pesos sa mga may consumption na mula 300 hanggang 500 kilowatt hour. Paliwanag ng Meralco, malaking ambag sa dagdag singil ngayong Nobyembre ang itinaas ng overall rate sa generation charge bukod pa sa tumaas na charges ng independent power producers at power supply agreements na buhat naman sa huminang piso kontra dolyar. May parte rin ang tumaas na singilan sa wholesale electricity spot market o WESM dahil sa tumaas na demand sa Luzon grid at average capacity ng outage, gayon din ang transmission charges na umangat din ang bayad dahil naman sa mas mataas na ancillary service charge mula sa WESM Reserve Market. Kasabay ng tasingil, tiniyak ng Meralco ang pagbibigay konsiderasyon sa mga customer na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Ayon sa kumpanya, walang mangyayaring disconnection o putulan ng kuryente sa mga customer nilang nasa ilalim ng state of calamity at may konsumong mas bababa sa 200 kWh hanggang Disyembre ngayong taon. Bukod pa riyan, mayroon din silang alok na pag-uutay-utay o installment hanggang 6 na buwan sa mga di nabayarang bill mula Oktubre hanggang Disyembre ngayong taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa iba pang balita, magsasagawa na ng investigasyon ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa mga napaulat na nabawasan o nawalan ng balanse sa account nila sa e-wallet platform na GCash. Ayon sa BSP, titingnan ng kanilang investigasyon kung may posible bang vulnerability sa sistema ng GCash, gayon din ang pagsilip sa compliance sa mga regulasyon at polisiya. Baigpit na rin ang koordinasyon nito sa G-Exchange Incorporated, ang operator ng GCash, para sa agarang pagresolba sa issue. Base sa initial na report na nakuha ng BSP mula sa G-Exchange, nangyari ang nasabing insidente dahil sa isang system error. Siniguro naman ng G-Exchange na nananatiling secured ang lahat ng accounts ng GCash users at pinoproseso na ang refunding ng mga nabawasan ng laman sa kanilang mga balanse. Una nang sinabi ng G-Exchange na nakompleto na nito ang lahat ng wallet adjustment sa mga naapektuhang users at tiniyak ang pakikipagtulungan sa law enforcement agencies para maimbestigahan ang insidente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tumaas ng 11.3% ang kabuuang assets ng Philippine banking sector nitong Setyembre. Base sa datos na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, aabot na sa 26.73 trillion pesos ang kabuuang halaga ng assets ng banking sector sa bansa, mas mataas kung ihahambing sa 24 trillion pesos na halaga nito sa kaparehong panahon ng 2023. Mataas din ito kung ikukumpara sa 25.9 trillion pesos na naitala noong Agosto ngayong taon. Sa obserbasyon ni Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort, ang pagtaas ng assets ng banking sector ay sumasalamin sa tumaas na income o kita ng mga bangko. Partikular niyang tinukoy ang naging magandang kitaan mula sa loan business ng mga bangko at ang tumaas na bilang ng banking transactions na bunga naman ng patuloy na pag-recover ng ekonomiya ng bansa mula noong pandemya. Samantala, nakikita naman ni Ricafort na magpapatuloy ang paglago ng banking resources sa Pinas. Paliwanag niya, ang patuloy na pag-angat ng net income ay nangangahulugan ding mas mataas na capitalization ng mga bangko, bagay na siyang salik para lumakas ding lalo ang lending at investing activities ng sektor. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, dumako naman tayo sa ating balitang pampalakasan. Narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Nakuha ng Converge Fiber Xers ang karapatan para maglaro para sa kanila si Jordan Heading imbis na sa Terra Firma Jeep na nakakuha sa kanya bilang kanilang first overall pick sa Season 47 Gilas Special Draft. Inanunsyo ng koponan na inaprobahan ng PBA ang kasunduan kung saan ipapadala ng Converge sina Aljun Melesio at Keith Zaldivar sa Terra Firma, kasama pa ang first round pick sa Season 51 PBA Draft. Simula nang na-draft si Heading noong 2020, hindi pa nakatungtong ng PBA hardcourt para sa Terra Firma ang dating Gilas Pilipinas guard. Imbes ay naglaro si Heading para sa Strong Group Athletics sa Taichung Wagor Suns sa Taiwan at sa Nagasaki Velka sa Japan. Inaasahan na ang 6'2",
Filipino-Australian ay masisilayan sa kanyang debut sa PBA itong darating na Season 49 Commissioner's Cup na nakatakdang magsimula sa Nobyembre 27. Nakaabot ng quarterfinals ang Converge itong katatapos lamang na Governor's Cup, subalit nadispatcha sila ng San Miguel Beermen sa loob ng 5 laro ng kanilang serye. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Gumagawa ng mga hakbang si EJ Obiena para matupad ang kanyang pangarap para magkaroon ng pole vault facility sa Pilipinas. Inanunsyo ng Filipino Olympian ang pagbubukas ng isang pole vault facility na tinulungan niyang gawin sa Marcos Stadium sa Lawag, Ilocos Norte, kung saan umaasa siya na makahubog ng mas maraming Pilipinong pole vaulter sa bansa. Ibinahagi ni Obiena na mayroong nakatakdang ribbon cutting ceremony sa Nobyembre 22 para markahan ang simula ng isa sa kanyang matagal nang pinapangarap. Sa isang Instagram post, sinabi ni Obiena na ang pangarap niya ay hindi hihinto sa kanya ang pagkilala sa Pilipinas sa larangan ng pole vault, kundi sa mga susunod pa na henerasyon. Dagdag ni Obiena na kaya nitong tulungan na makapagtayo sa iba pang lalawigan sa pamamagitan ng paglikom ng pondo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinalitan ng pambaton ng Prime Stags Boxing Gym na si Michael Adolfo si Kit Seron Garces para sa isang title fight sa Bangkok, Thailand na nakatakda sa Nobyembre 29. Makikipagsabayan ang Cebuano boxer laban kay Thai veteran Danay Ngiap-Phuc-Kiao para sa bakanting World Boxing Council o WBC Asian title sa 112-pound division na gagawin sa loob ng 10 rounds. Ayon sa Prime Stags Sports, napilitang umurong si Garces pagkarang magtamo ito ng injury habang siya ay nagsasanay sa Talisay City. Sa kabila ng pangyayari, kumpiyansa naman si Prime Stag Sports President Attorney Jigo John Dacua sa kakayahan ni Adolfo laban kay Ngiap-Phuc-Kiao. Habang mabigat ang makakalaban ni Adolfo, ang kasalukuyan niyang porma ay nagpapahiwatig na handa na siyang mangibabaw sa okasyon. Kasalukuyang may record na 6 na panalo, 2 talo at 3 knockouts ang 25 anyos na si Adolfo. Huling nanalo si Adolfo ay laban kay dating world title challenger na si Virgilio Silvano, kung saan nanalo siya via unanimous decision noong Hulyo na ginanap sa SM Seaside City, Cebu. Subalit lumalamang si Ngiap-Phuc-Kiao kung saan may record itong 23 panalo, 5 talo at 1 draw na may 12 knockouts. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balita, ang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito naman si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista.
Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang ihatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Sa ating unang chika, true kayang self-love ang priority ngayon ng aktres na si Sunshine Cruz? Yup! Mas gusto raw nito ngayong gawing priority ang sarili, makipagsosyalan at bantayan ang mga anak. Ayaw muna di umano nitong tumanggap ng mga offer na drama series. In fact, halos 10 drama series ang di umano ang tinanggihan nito sa isang network. Kaya nga di umano rin, medyo nagugulat ang ibang production staff na afford nitong hindi na tumanggap ng mga serye. Sayang naman, no? Kasi syempre alam naman natin na isang magaling na actress itong si Sunshine Cruz. Pero kung ayaw niya talaga, ayaw niya talaga. Hindi naman mapipilit yan ng mga production, di ba? Kung ang gusto niya talaga ay self-love at syempre love na rin sa kanyang family. Sa iba pang mga balitang artista, ang dami palang fake news patungkol dito kina Gretchen Barreto at Sunshine Cruz. May mga clickbait ang ibang digital creator na syempre nagmumukhang legit, ang kanilang mga istorya. Sinasabi raw nila na grabe raw ang naging away ni Greta at Sunshine dahil sa negosyanteng si Atong Ang. Pero parang deadman naman si Sunshine. Parang busy siya sa kanyang mga frenny na sina Rufa Gutierrez at Carla Estrada na nagkaroon ng advanced birthday celebration na magkakasama silang tatlo. Sabi nga ni Sunshine, quote-unquote, "Happy birthday in advance to a truly amazing friend at Carla Estrada 1121. We're so grateful to have you in our lives. Here's to another year of joy, love, and success. Cheers!" Well, ang sabi nga ng mga kamosa natin, ng mga kamarites natin, ang best revenge ay ang magpaganda. At sa pagtatapos ng ating segmento, medyo lalabas muna tayo ng Pinas at isa itong malungkot na kwento dahil pumanaw na para sa mga fan dyan ng mga K-drama. Pumanaw na ang South Korean actor na si Song Jae-rim sa edad na 39. Kinumpirma nga ng Songdong Police Station sa Seoul na si Song Jae-rim ay natagpo ang patay sa kanyang apartment sa Songdong District ng Seoul. Ayon sa mga lumabas na mga ulat, 1-2 pahinang sulat din ang natagpuan sa pinangyarihan ng insidente. Bagamat hindi pa nakukumpirma ang eksaktong dahilan ng kanyang pagpanaw, sinabi ng isang opisyal na mula sa kapulisan dyan sa South Korea na sa puntong ito ng investigasyon ay walang mga palatandaan ng foul play. Sumikat itong si Song Jae-rim sa kanyang naging role sa 2012 drama na The Moon Embracing the Sun. Napanood din siya sa iba pang mga Korean series tulad ng 2 Weeks, Unkind Ladies at ang pinakahuli, ang Queen Wu. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita.
Narinig po ninyo ang kabuuan na ating programang Ang Pilipinas ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga executive producer, kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente. Sa mga nakasama natin sa ating mga segmento, sa ating Balitang Negosyo kay Erwin Peñano, sa ating Balitang Pampalakasan kay Leo Magpayo, at sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.